Tayo may papatuloy sa ating series sa 1 Corinthians. Ang ating magiging sermon text will be coming from 1 Corinthians chapter 1, verses 10 hanggang verse 17. So babasahin ko siya mula sa Filipino Standard Version, but feel free to use any translation of your choice. 1 Corinthians chapter 1, verses 10 to 17. Ito po ang salita para sa atin ng ating mabuting Diyos. Nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na magkasundo kayong lahat sa inyong sinasabi, at huwag kayong magkaroon ng pagkakampi-kampihan, kundi kayo'y mabutlod sa isang pag-iisip at hangarin. Sapagkat nabalitaan ko, mga kapatid, ang tungkol sa inyo mula sa sambahayan ni Chloe, na may pagtatalo-talo sa inyo. Ganito ang ibig kong sabihin, bilang sa inyo na nagsasabi kay Pablo ako, o kay Apollos ako, at kay Pedro ako, at ang iba naman, kay Kristo ako. Nahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ikinako sa krus para sa inyo? O binautismuhan pa kayo sa pangalan ni Pablo? Nagpapasalamat ako sa Diyos na wala akong binautismuhan sa inyo, maliban kay Kristo at kay Gayo, upang walang sino mang makapagsabi na kayo'y binautismuhan sa aking pangalan. Binautismuhan ko rin ang sambahayan ni Estefanas. Bukod sa kanila, ay hindi ko na alam kung may binautismuhan pa akong iba. Sapagkat hindi ako isinugo ni Kristo upang magbautismo, kundi ipangaral ang Ebanghelyo, hindi sa pamamagitan ng karunungan ng pananalita, upang ang krus ni Kristo ay huwag mawalan ng kapangyarihan. Ito pong salita ng ating Panginoon na mapabawat sa atin ang pagpalat ng mga salitang ito. So tayo po muna yung manalangin. Let's ask for God for His guidance as we journey in the text. So let's pray. Amin po mabuting Diyos, salamat po sa muli mong paghahain sa amin ng iyong salita para sa kapahingahan at nagusugan ng aming kaluluwa. Sana Panginoon, as we approach the text, ay makita mo sa amin ang tamang kahulugan, ang tamang aplikasyon ng mga bagay na ito upang kami ay magkaroon ng tamang kaunawaan, pagtanggap at pagsasabuhay ng mga salitang ito na aming iniaasa sa pagkilos ko ng iyong banal na Espiritu, because left to ourselves we have no capacity to aming Panginoon Diyos. So we are needing your grace as we approach the text for this words of yours to have power, Panginoon, sa aming mga buhay. Hinihiling ko po ang ikabubuti ng bawat isa na makakarinig ng iyong salita na ito. Na sana, Panginoon, ilayo po ako sa mga kamalian upang ang iyong mga kawan ay tunay yung makakain ng sustansya at pagkain ng iyong salita. And also, Panginoon, ako po ay humihiling na sana ay ilayo po kami sa kahit anong tukso ng kaabalahan ng diwa. Na sana kami walang pumadlang sa amin to really focus and concentrate for our gladness, for the gladness of our soul as we approach the text. At sana, Panginoon, ipaalala mo po sa akin na bagamat ako ang mga ngalan ng mga bagay na ito, nangangailangan pa rin ako ng mga mapupulot namin mula sa mga talata na ito. Sama-sama nawa ako ni Panginoon, makinabang, lumago para sa pagiging kawangis ng Panginoong Jesus bilang bunga ng mga salitang ito sa aming buhay. At sana magdala ito ng kalulatian po ang aming Panginoong Diyos. Muli ko pong gamitin at pakilusin ang iyong banal na Espiritu gamit ang iyong salita upang ipakita sa amin ang iyong takilang kalooban. Maraming po salamat o aming Panginoong Diyos. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming haring pastor, ang aming pong Panginoong Jesus. Amen. Amen. After spending 2 Sundays sa pagbati ni Pablo sa mga taga-Korinto, and after looking at the Apostle Paul's after greeting, o yung mga matapos na yung kanyang mga pananalita, matapos ang kanyang pagbati, ay nakita natin nung nakaraang linggo yung talagang malaman na mensahe at layunin ni Apostol Pablo. Bakit siya nagkaroon ng paunang salita sa mga taga-Korinto na mananampalataya? At yun is to prepare them for the upcoming correction that he will be doing for them. And this correction ay nais niyang linawin that he is going to do out of love for them. Sapagkat sa kabila ng mga bagay na kailangang harapin o hinaharap ni Apostol Pablo sa pagkatama sa mga mananampalataya ng Korinto, isa sa mga bagay na dapat din natin mapulot mula sa kanya ay ang pagtingin ni Apostol Pablo sa bawat isang mananampalataya o miyembro ng Iglesia ng Korinto na mga tao na pinagkalooban ng biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. They or he still look at them
as people who have received the grace of Christ, and that should never be what? Underestimated. Hindi ito dapat malitin, hindi ito dapat burahin sa ating mga diwa, kahit pa sa kalagitnaan o sa kabila ng mga hamon na ating dapat harapin, lalo na patungkol sa ating relasyon sa mga kapatid natin sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Nabanggit ko nung nakaraan na yung mga salitang iyon ni Apostol Pablo in 1 Corinthians 1:4-9 are among the most admirable and most challenging words that we could ever see written in God's Scriptures. Dahil totoo naman talaga, nang dahil sa mga nananatili nating kasalanan, nang dahil sa mga karamihan o kalimitan ng pagiging dominante ng ating mga nararamdaman sa ating mga puso, at dahil sa malimit, dahil tayo ay na-overwhelm at times ng mga bagay na ating nararamdaman, especially yung mga hurtful na mga bagay or challenging na mga bagay, nagiging lente natin ito or lens on how we see or look at other people, especially our fellow Christians, sa mga panahon ng mga hamon. Pero lagi natin pakatandaan, hindi dapat mabulag tayo ng mga kasalanan ng ating kapatid sa biyaya ng Panginoong Jesucristo na sumasa kanila. At sa halip, lalo na sa panahon na kung kailangan tayo ay magamit ng Diyos bilang kanyang mga kamay sa pagtatama ng paalala sa ating mga nagkukulang, nagkakamali, nalilito, o di kaya naman ay lalo higit pa mga nagkakasalang kapatid, upang ma-restore natin sila ng wasto at ng may puso na may layuning mahalin sila, sa halip na sila ay kumaga parang hambalusin ng mga katotohanan na galing sa kasulatan, kasi hindi naman talaga para doon ang mga katotohanan ng ating Panginoong Diyos. It is not to be used as a club, sabi nga ng mga theologians, to hurt further our brethren, but it is to be used as a comfort with, or rather a correction with comfort para sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Again, ang susi upang magawa natin ito ng wasto, ng may pag-ibig, ng may biyaya, ay sa pamamagitan ng pagtingin sa ating mga kapatid bilang mga taong may biyaya ng ating Panginoon Jesus. Kaya nga ang nakaraan nating mensahe, kaya ang ating pagtingin sa ating kapwa Kristiyano ay bilang taong may biyaya ng Panginoong Jesucristo. And after looking to them based upon the grace of Christ that is in them, kumbaga kung ating titingnan na makuha o nakuha din natin sa ating nakaraang pagninilay-nilay sa mga talatang ating tinignan. So after seeing our fellow brethren based upon the grace of God that is in them, we then make them see the God of grace. So ipapakita naman natin sa kanilang muli natin silang patitingin, sino ba itong Diyos ng biyaya na nagkaloob sa kanila ng biyaya. Kasi lalo na sa panahon that we have to address sin among the brethren in the church, that sin can only be eradicated, that sin can only be restrained, that person would only turn from his sin and then turn to the living God by way of looking at the God of grace. Ipapakita natin sa kanila muli, papaalala natin sa kanila muli ang kabutihan ng Diyos, ang kabanalan ng Diyos, ngunit sa halip na tayo ay kanyang durugin at parusahan, ay pinadala niya ang kanyang anak bilang vessel at daluyan, o siya mismo actually, hindi na siya basta daluyan, ngunit siya mismo ang biyaya upang tayo sa halip na parusahan ng Diyos ay iligtas, tubusin. Sa halip na tayo ang patakhan ng kanyang paghatol sa darating na panahon, ay kanya itong sinalid sa kanyang nag-iisang anak na nagkatawang tao upang sa mga anak ni Kristo Jesus ay wala na maging paghatol. It is the affection that will be stirred up by looking unto the grace of Christ, by looking unto Christ, that will lead a brethren, ang magtutunat sa isa na nagkakasalang kapatid sa tunay na pagsisisi sa kanyang kasalanan. At hindi lamang yun, tinitingnan natin ito nung nakaraan sa pananaw mostly na tayo ang nagko-correct sa mga nagkakasala. Sa mga panahon, tayo naman din ang kailangan ituwid sa ating pagkakasala. Tayo rin ang kailangan pa rin paalala
ng biyaya ng Diyos sa atin. At tayo rin ay nawa ay natuhin ng biyaya at tingnan pa rin sa atin habang tinitingnan din natin sa isa pa nating kapatid ang biyaya na sumasa kanila at sumasa atin. Nakita natin na pagdating sa pagtatama, it would always be best to start at that. Bago tayo dumako doon sa mismo na pagsasaway. Ayaw natin na ang ating magiging pagsasaway ay magtulong o kumbaga ay magdala ng kaisipan na sila ay dapat natin agad papuntahin sa kung ano ang tama na gawin. Walang masama na sila ay itama sa kasalanan, na tayo ay may tama sa ating kasalanan pagka tayo ay nagkakasala. Ngunit ang agad-agad tayong dumako doon may give an impression, may give a false understanding na meron tayong kakayahan na tumalikod sa ating kasalanan mag-isa at tayo ay dumako sa paggawa ng kung ano nararapat ng mag-isa. That's why there has to be the reminder of grace first. No one can be corrected from their sin apart from the reminder of God's grace. And not just the reminder of God's grace, but the actual grace of God. Hindi lang tayo nagpapaalala ng biyaya ng Diyos, ngunit na pinapakita natin sa kanila na may biyaya ng naroon at may biyaya pang parating. That's the point of the text that we had. Pinakita yung mga biyaya na sa kasalukuyan sa Panginoong Jesus, yung mga biyaya ng narating na ang Panginoong Jesus din ang siyang magpapatibay, ang siyang magpapanatili sa atin. Pero, matapos yung mga bahaging yun, huwag din naman tayo na magkakamali to skip addressing the sin that needs to be addressed. Hindi din tayo dapat maging generic sa pag-address ng mga kasalanan dapat i-address. Diba? To avoid the offense ay magiging generic. Pero hindi rin naman tama yun. Kailangan mabalanse din tayo, kaya ang mahalaga na titingnan natin muna ang ating mga kapatid ayon sa biyaya ng Diyos sa kanila upang tayo din ay magkaroon ng balanse. So sa ating pagtatama sa kanila, hindi dapat tayo maging marahas kung hindi nararapat. Ngunit tayo maging gentle as much as possible and gracious to them. Pero hindi ibig sabihin ito na i-water down natin ang pagtatama sa kanila. If we want people, especially our fellow brethren, to repent of their sin, we have to be specific in addressing the sin. Hindi dapat tayo matakot na pangalanan kung ano yung kasalanan, sapagkat sa dinami-rami ng kasalanan sa daigdig, bagamat commonly speaking, ito ay dapat i-address ayon sa biyaya ng Diyos dahil wala namang ibang kapalaran at wala namang din iba na kapangyarihan na mag-a-address ng mga kasalanan sa bawat isa kundi ang biyaya ng Diyos. Pero, pagdating sa mga specifics of that sin, treating sin or remedying sin would differ. Iba ang pag-a-address pagdating sa mga specifics ng sin ng sabihin natin ng maling kaisipan, pagdating sa sin naman ng kasakiman at marami pang iba. There are specifics on how to deal with those. May mga kasalanan na ina-address ng Bible na dapat pagka nandun na yung tukso, may takbuhan. At mayroon din naman mga kasalanan na kung saan ay sinasabi ng kasulatan na ito ay dapat nating harapin ayon sa biyaya ng Diyos. Both are kailangan gawin ayon sa biyaya ng Diyos, pero may specific sins na dapat nating takbuhan at may specific sins na kailangan nating harapin ayon sa parehas na biyaya ng Diyos. Kaya dumadako tayo sa pagsasaway ni Apostol Pablo sa mga talata na nasa harap natin ngayon, na kung saan ang pangunahing kasalanan sa dinami-rami ng mga kasalanan that needs to be addressed noong panahon ito sa Iglesia ng Corinto. Ang kanyang pinakauna na in-address ay ang usapin ng pagkakabahabahagi sa Iglesia. Isa ito sa mga pinakamasaklap na maaaring maganap o mangyari sa isang Iglesia na tinubos, tinataguyod, at inutustusan
ng ating hari pastor. Napakadami ng implikasyon kung bakit. Una sa lahat, dahil nga kasalanan na ina-address, isa sa mga kasangkapan ng biyaya at ng biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoon in order to address Him sa ating mga mananampalataya niya, ay tayo ay dalhin sa komunidad ng mga kapwa natin mananampalataya. Lagi natin tatandaan yun. Ang pinakapangunahing daluyan ng salita ng Diyos ay ang iglesia kanyang itinaguyod, na kung saan ay kanyang tinutustusan, na kung saan ay mga nagiging mananampalataya ay kanyang hinihimok na maging bahagi nito. Ano hindi na maging bahagi ng universal na iglesia kasi nangyayari yun. Oras na magsisi at sumampalataya sa mga kasalanan, ngunit siya maging bahagi rin ng isang lokal na iglesia na kumakatawan sa isang lugar ng universal na iglesia ng ating Panginoon. Na bawat isa ay maging nasa ilalim ng pangangalanan ng mga taong pinagkatiwalaan ng opisina ng Panginoon, opisina ng pastor, opisina ng diakono, at nung panahon nila ay kasama pa ang opisina ng apostol. Wala na ang opisina ng apostol ngayon, but during their time ay naroon pa. At isa pa, ang pinakamahalaga sa lahat, ang iglesia ng ating Panginoong Jesus ay kanyang itinuturing na kanyang sariling katawan. The body of Christ. Kapag tinitingnan ng isang lugar na iglesia, gaano mo kadami o kaunti ang miyembro nito, regardless of the number of the members within, all of them are united to Christ. We are the body. Christ is the head. He is the husband. We are the wife of our shepherd king. At hindi maganda at ito isang masaklap na bagay kapag ang mga tao ipinag-isa kay Kristo ay nagbabago ng amin. It was never intended by the sacrifice of Christ for His church to divide unless it is a necessary division. Mas namin natin necessary division, may mga tumatanggi na sa Ebanghelyo, tumatanggi sa mga talagang pundasyong mga bahagi at paniniwala ng mga Kristiyano. Itinatanggi na ang pagka-Diyos ni Kristo, ang pagka-Diyos ng Banal na Espiritu, ang pagpapawalang sala ay sa pananampalataya lamang. Pero ang nangyayari sa Korinto, hindi ko. At marami nakakalungkot sa mga nagiging pagkakabahabahaging nagaganap sa iba't ibang mga tunay na iglesia ng Panginoong Jesus, sa iba't ibang sulok ng daigdig, ay nagaganap sa isang dahilan na hindi naman nakakalapat ng pagkakabahagi. Pero ano ang remedyo? Sa mga tukso, sa mga panahon na kung saan ay nadadala ang mga miyembro ng iglesia na magdesisyon na lamang na maghiwalay, magpahabahagi. Dahil hindi ito, bagamat hindi natin ito dapat hinahayaan. May mga panahon na talagang matutokso ang isang lokal na iglesia na kumatong sa ganito. We pray na sana hindi tayo makaranas ng ganito. But the church will always be facing challenges from the inside and from the outside. Ano ang remedyo? Makikita natin dito na sa pagsasaway ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na humahantong na o nauwi na sa mga pagkakabahan-bahagi. Muli niyang pinatutok ang mga ito sa mensahe ni pinadala sa kanya ng Diyos. At ano yun? Ang Ebanghelyo. Ito natin makikita that the gospel is not only for unbelievers, but the gospel is also for a church tempted to divide. Na kailangan natin tingnan muli ang Ebanghelyo. Sama-samang tinubos kayo ng Panginoong Jesus. At kabilang sa pagtubos ng Panginoong Jesus ay ang kanyang pagdidesisyon na dalhin kayo sa isang lokal na iglesia. Gawin ko yung bahagi ng kanyang katawan. Kaya sa mga panahon kayo may pagtatalo-talo, pagkakampi-kampihan, at kung ano-ano pang mga wala namang kabuluhan na maaaring pagmulan ng pagkakabahabahagi. Panalahanin nawa ng mga miyembro ng
for the Lord Jesus Christ to establish and build His church. Ano bang sabi ng Panginoong Jesus kay Pedro? Upon this rock, ano yun? The confession that Jesus is the Christ and the Son of the living God. Nakaakibat doon ng ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay dahil yung mga sumunod niyang talakayan after niya sabihin kay Pedro yun. Anong sabi ni Cristo? He is the one building His church. And what it cost Christ to build His church is His very life. What it cost the Father to establish His church and His kingdom dito sa daigdig is the giving of His own very Son. Kaya napakaganda ng ginawa ni Pablo dito. Sa kanyang pag-address o pagsasaway sa pagkakabahabahagi, he concluded with this 17, sapagkat hindi ako isinubog ni Kristo upang magbautismo, kundi upang ipangaral ng Ebanghelyo, hindi sa pamamagitan ng karunungan ng panalitan, upang ang krus ni Kristo ay huwag mawala ng kapalaran. The sin of division being addressed, the gospel being the remedy for that specific division. Kaya nga mula sa ating teksto, ito po ang ating mensahe. Ang nag-iingat sa iglesia na magkabahabahagi ay ang pagtubos na sakripisyo ni Jesucristong natatangi. Ang nag-iingat sa iglesia na magkabahabahagi ay ang pagtubos na sakripisyo ni Jesucristong natatangi. It is the exclusive work of Christ. Ang natatanging ginawa ni Kristo ang kanyang sakripisyo upang tubusin ang mga hinirang ng Diyos sa mga makasalanang magsisisi at sasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Siya rin ang remedyo. Iyon din ang remedyo upang ang isang natutuksong iglesyang maghiwa-hiwalay ay panatilihin ang kanilang pagkakaisa. Panatilihin ang pagkakasundo-sundo, panatilihin ang pagtataguyod at pagpapatibay ng iglesia na itinataguyod ng ating Panginoon sa pamamagitan ng bawat miyembro nito. Tandaan natin mabuti, si Kristo ay nagkatawang tao na buhay ng matuwid, namatay at muling nabuhay para sa bawat miyembro ng kanyang iglesia. Kaya nakalimitan sa mga nagiging dulot ng pagkakabahabahagi, pagiging makasarili. His ego. Meron ng aklat, si Ryan Holiday, hindi siya Kristiyano, pero isa sa mga libro na tuwang-tuwa akong nabasahin. The title is Ego is the Enemy. Sa English, di ba, ang English term ng ego is self. Self is the enemy. At kapag sarili ang pinairan, sarili kagustuhan, sariling hangarin, at ganoon din ang pinairan ng kabila, na kung saan hindi natin nakakasundo o nagkakaroon tayo ng pagkakaunawaan at the moment, may talaga itong mangyayari. May pagkakabahabahagi. Ngunit titingnan natin ang bawat isa na kung saan ay tinubos ng Panginoong Hesus. Babalikan natin yung ating teksto na nakaraan. May biyayang kaloob ang Diyos sa kanila. As tempted as we are, dividing would never be in consideration. Dividing would never be an option. Magkagaya ng ating binasa sa ating talataan kanina sa scripture reading Ephesians 4, ating sisikaping panatilihin ang pagkakaisang pinasimulan sa atin ng banal na Espiritu. We'll let the self get out of the way, but rather the intentions of Christ as our main consideration. At upang mas maunawaan pa natin ang mga bagay na ito, tatlong bagay na ating titingnan mula sa ating mga talata ngayong umaga. Una, ang inaasahan sa bawat bahagi ng iglesia. Ang inaasahan sa bawat bahagi ng iglesia ay kalawa, ang iniiwasang pagkakabahabahagi sa iglesia. Ang iniiwasang pagkakabahabahagi sa iglesia. At ang ikatlo, ang iniingatan ng bawat bahagi ng iglesia. Ang iniingatan ng bawat bahagi
ng iglesia. Tingnan natin yung una, ang inaasahan sa bawat bahagi ng iglesia. One of the things that we have to do kapag tayo ay nagtatama sa kasalanan ng isang kapatid o mga kapatid, ay ipaalala sa kanila kung ano ba ang inaasahan sa bawat isa. It's like reminding, actually it is reminding people what is expected of them. Kung ano sa opisina, kapag kami nagagawa tayong mali, pagka tayo ay tinatama ng ating mga managers, they would oftentimes or would usually tell us, this is what's expected of you. Kaya ay tinatama ngayon. Ito ang inaasahan sa iyo. At yun ang ginagawa ni Apostol Pablo, ngunit sa isang espiritual na paraan, isang mapagbiyayang paraan, isang pakikiusap na paraan sa kanyang mga kapatid na nagbabahabahagi sa Korinto. Ito natin makikita rin na sa kabila ng mataas na katungkulan ni Apostol Pablo, hindi siya talaga nagmamataas sa paggamit niya ng kanyang opisina ng gusto. Bakit? He could have been God's blessing to them because of his office. But he started with the word, I'm pleading with you. Nakikiusap ako sa inyo. Parang isang apostol na may napakataas na opisina ay magpakababa at sabihin ng kanyang pagsasaway sa pamamagitan ng pakikiusap. Ay gawain ng biyaya ng Diyos sa puso ni Apostol Pablo na sana'y atin din magawa. Na sana sa ating pagtatama sa ating kapatid, ay maging ganoon din. Hindi natin sila kumbaga parang pinakaladkad. Pero ating bugat sa kanila kapatid, nakikiusap ako sa iyo. Kahit ano pa ang maaaring mas mataas ang iyong patungkulan sa iglesia, o di kaya nang maaaring mas mataas ang estado mo sa buhay kaysa sa kanya, ano pa man ito, regardless of the privileges that we have, we plead. At dapat tayo talagang mapababa ng mga bagay na ito dahil ang siyang magtatama sa isang nagkakasalang kapatid ay makasalanan din. Kaya wala tayong karapatang magmalaki o magmataas na kapag tayong ginamit na kamay ng Diyos sa pagtatama sa iba, ay maging padalos-dalos tayo at marahas sa ating pananalita sa kanila. Sabi ni Pablo, nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid. At ang kanyang pakikiusap ay nanggagaling mula sa ating haring pastol na kanyang kinakagawan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. And that is part of our pleading for correction too. Hindi tayo nakikiusap dahil masakit na ang ulo natin. Nakikiusap ko sa iyo, sakit ko sa ulo. Hindi ganoon. Maaaring makaranas tayo ng ganoon, pero at the end of the day, ang ating pakikiusap is on behalf of Christ. Ang ating tinatamang kapatid at kung tayo itatama, lagi natin pakatandaan mga tao ni Jesucristo. Maaaring sa ating ipinagkatiwala, sa pangalaga natin ipinagkatiwala, pero yan pa rin ay tao ni Jesucristo. Tuma niya, bahagi ng kanyang katawan. Hindi tayo nakikiusap sa pagtatama sa ating kapatid na parang pag-aaring natin sila. Ngunit nakikiusap tayo na sila ay pag-aari ng Panginoong Jesus. And then here's the thing. Here's what's expected of them muna pala. Magkasundo kayong lahat sa inyong sinasabi. It is expected of us that we are what? In harmony with one another. Magkasundo. It is not expected of us na magkaroon ng pagkakampi-kampihan. It is expected of us, o inaasahan sa atin, na tayo mabukulod sa isang pag-iisip at hangarin. Ito yung mga bagay na inaasahan sa bawat bahagi ng iglesia. Lalo na sa pag-address ng tukso kung maaaring pagkakahulog na sa pagkakamahal. Pag sinabi na magkasundo kayong lahat
sa inyong sinasabi. Hindi nito sinasabi na lagi tayong magkakasundo lagi. Hindi nito sinasabi noon. That's unbiblical and that's unrealistic. Pero dapat natin sinisikap na tayo ay lagi o tayo ay in harmony. Kaya ko ina-address muna ito kasi baka isipin ng iba, lalo na sa larangan ng doktrina, kapag kami isang bagay na hindi kasundo ang kapatid o kaparehas ang kapatid exactly sa kanyang posisyon sa doktrina na hindi yung tinatawag na foundational doctrine, na hindi yun. Siyempre pag mga Trinity, Gospel, kailangan talaga magkakasundo tayo lahat palagi. Pero sa ilang aspeto ng doktrina, halimbawa, anong posisyon mo, supralapsarian ka ba, infralapsarian, post-mill ka ba, kung ano pa. O ba ay 1689 Federalist o ikaw ba ay Classic Covenantalist sa mga ganong bahagi ng doktrina? Dapat ba ay may carpet na pula sa iglesia o wala? Dapat ba ay laging nakapormal ang mga tao sa iglesia o basta disente? Ay pwede na yun. Pagdating sa mga ganong bagay, maaaring hindi tayo magkaroon ng pagkakasundo, pero pwede pa rin tayo magkasundo. That's the point of the Apostle Paul. Masalit, na-address niya actually ito sa Romans diba? Romans 14 specifically. Accept those who are weak in faith. Yung mga tao na dapat pugulay lang daw kainin sa iglesia. Yung wala naman okay lang kumain ng marami. Tapos nagbabaha-bahagi sila. Kung natutukso sila, mag-iwahin dahil mo. We may not always agree, but biblically, in a proper way, we can agree to disagree. Yun yung sinasabi ni Pablo. Ang sinasabi dito ni Pablo is, magkasundo ba yung lahat sa inyong sinasabi? Sa ating palitan ng pag-uusap, ng mga diskusyon, at maaaring kung may mga panahon man ng pagtatalo, sa panahon ng pagtatalo, dapat tayo ay may diskusyon na kung saan ay ang ating layunin kung bakit tayo nagpapalitan ng salita sa mahinahon at mapabiyayang paraan ay upang humantong sa pagkakasundo. Kung sa doktrina, we may agree to disagree sa mga minor points of doctrine, pero pagdating sa mga pag-settle ng mga gusot, ng mga di pagkakaunawaan, dapat sa ating mga sinasabi yung layunin natin ay magkasundo. Aminin kung sino ang nagkamali. This lecture was taught by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday. Our preaching and worship service starts at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory. At humahantong ito saan? Sa pagkakampi-kampihan. Hindi dito ako sa panig na ito. Hindi dito ako sa panig na ito. Pag yun ang sabi ni Pablo, mag-ukulot kayo sa isang pag-iisip at hanganin. And the only way na magkaroon ng pagbubuklod sa isang pag-iisip at hanganin, despite the ongoing differences or misunderstanding, to have the mind of Christ. Alam niyo, eventually, babanggitin niya ito sa ikalawang kabanata ng unang komento. Sabi doon, 1 Corinthians 2:16, sapagkat sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon upang magpayo sa Kanya, subalit taglay natin ang pag-iisip ni Kristo. This is in what context? In addressing what? Division in the church. And how do we know the mind of Christ? Pagka nagkakagulo ang mga individual sa iglesia, to settle it, what is our standard? Yung ating bang nararamdaman, yung ating bang mga filosofiya, mga personal na prinsipyo, yung ating bang sarili na hangarin? Ang sagot dyan ay yung kalooban ni Kristo. Kaya pag sinabi ni Pablo, kayo magbuklod sa isang pag-iisip at hangarin, meron siyang inine-necessitate na pamantayan. Kaninong pag-iisip? Upang tayo mabuklod sa isang pag-iisip, kaninong hangarin?
Parang tayo ay mabukulod sa isang hangarin. Parang iglesia ay mabukulod sa isang pag-iisip at hangarin sa kabila ng tukso ng pagkakabahabahagi. The answer is having the mind of Christ. How do we have the mind of Christ? Do we already have the mind of Christ? Sinabi ng talatang binasa ko lamang, sumalit taglay natin. We already have. How? We have the scriptures. Nasa atin ang salita ng Diyos. At ang papairalin natin, ano ba ang nasa pag-iisip ni Kristo pagdating sa bagay na ito na hindi namin magkasunduan? Ano ba ang hangarin ni Kristo? Kung pati itinabuhay ng iglesia dahil kami natutokso na bahala na kayo. Magkanya-kanya na tayo. We look into the mind of Christ by looking at His Word. At kung tayo tunay na mga tuwa ng Panginoon, sabi nga ni Kristo, my sheep know me and I know them. My sheep hear my voice. Ano sunod? They follow me. They follow me. Kaya natingin natin mabuti kung anong inaasahan sa bawat membro ng iglesia. Itanong natin sa ating mga sarili, hindi ba ako kasundo? Magkakasundo ba kami? O kung sa doktrina naman lang hindi namin pinagkakasunduan, kami ba ay nagtutuloy pa rin mga kapatid? Pag we decided na for the meantime, we will agree to disagree, habang tinitingnan pa rin namin ang mga doktrina na ito. Meron ba kaming samaan ng loob ng kapatid na ito? Kami ba ay may mga grupo-grupo at pagkakampi-kampihan sa iglesia? Kami ba ay nabubuklod sa isang pag-iisip? Ang aming mga pinapairan, ang aking mga pinapairan bilang individual na membro, o ang aming mga pinapairan as a collective member of the church, isa kami mga sariling damdamin, sariling hangarin, sariling pag-iisip. Sa panawagan ng salita ng Diyos na ang iglesia ay mabuklod sa isang pag-iisip at hangarin, it is not to look at self for that person, but it is to look outside of ourselves and look to Christ. Kaya nga pamanhin niya muna sa una, nakikiusap ako sa inyo mga kapatid sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Galing ng isang banal na espiritu sa paggalit kay Apostol Pablo. Matatandaan nyo, isa sa mga layunin ni Apostol Pablo sa kanyang pagbati, sola scriptura. Ang aking tungkulin, ni Pablo, ay nagtad sa inyo ang salita ng Diyos. Hindi ang aking opinion. Actually, sa kanyang nanggaling na huwag lumampas sa kung ano ang nasusulat. Sinabi rin niya ito dito. In the book of 1 Corinthians, specifically 1 Corinthians chapter 4, verse 6. At lagi natin tatandaan yung mga bagay na salungat sa di pagkakasundo, sa pagkakasundo-sundo, yung mga pagkakampi-kampihan ay kabilang sa mga gawa ng laman. In Galatians 5:19-21, hindi naman may kakailangan mga gawa ng laman. Pakikiapid, karubihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapuot, pag-aaway-aaway, pangibubuho, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkakabahabahagi, mga pagkakampi-kampi, pagkaingit, pagkalasing, kalayawan at mga katulad nito. Binabalaan ko kayo dahil ang babala ko noon na mga gumagawa ng ganito mga bagay na hindi magmamana ng pahaligan ng Diyos. Gaya na nabanggit ko kanina, if we're to consider na magkaisa sa pag-iisip at hangarin, at tayo dapat magkaroon ng pag-iisip ni Kristo na ating pamantayan at ating referensya kanyang kasulatan for such to happen. Ang laging pangunahin natin konsiderasyon sa mga tukso ng pagkakampi-kampi at di pagkakasundo ay nabanggit ko na kanina. Itong hindi ko kasundo ngayon ay tinubos nilang dugo ni Kristo. Kung ano
ang pinambili sa akin at pinagtubos sa akin at sa iba ko pang kapatid, ito rin ay ang pinagtubos sa Kanya. Kung paano dinala ako sa iglesia ng aking Panginoon, dinala rin siya dito. At wala akong karapatan upang patuloy ang hindi makipagkasundo sa Kanya to the point na siya na ay matisod sa akin at siya na umalis sa iglesia. Ang konsiderasyon ay 1 Corinthians 1:4 sa panimulang bati ni Pablo. Sa kanyang komendasyon pala rather, palagi ako nagpapasalamat sa aking Diyos tungkol sa inyo dahil sa biyaya ng Diyos ay pinagkaloob sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Iyon ang pag-iisip ni Kristo. Iyon ang hangarin ni Kristo na kung saan ay tayo dapat mabuklod sa pag-iisip at sa hangarin na iyon. Hindi tayo dapat nagkakampi-kampihan, dapat tayo ay magkakakamping lahat kay Kristo. Tayo ay magkakasundo lahat. Mayroon sa inyo na marahil may ibang posisyon sa mga minong na doktrina sa akin o para sa akin. Pero hindi po para kayo awayin o kayo ay sabihan po ng masasakit na salita. Kami ni Brother Aris, kami ni Laden, meron kami nga. Kami ni Pastor Will, meron kami nga. Pero hindi para kami hindi magkasundo. Kami turuyang ibasura ang pagkakaisa na itinataguyod ng Panginoong Jesucristo sa Kanyang Iglesia. Kasi yun ang inaasahan sa bawat membro ng Iglesia. May pagkakasundo-sundo at may pagbubuklod sa isang pag-iisip. At hangarin, being one mind. Kaya nga bilang hamon ipairalin natin ang pagkakasundo sa iglesia na isinasaalang-alang ang hangarin at pag-iisip ni Kristo. That's the consideration. Ang hangarin at pag-iisip ni Kristo. Nakunin natin yung paalala ni Pablo in 1 Corinthians 4:6. Binanggit kong bahagya, basahin ko before tayo tumawid sa ikalawa natin ng punto. Sabi ni Pablo, ang mga bagay na ito mga kapatid ay ginamit kong halimbawa sa aking sarili at kay Apollos para sa inyo upang sa pamamagitan namin ay matutuhan ninyo ito. Huwag lumabas sa mga bagay na nasusulat. Sa gayon, tingnan yung kanyang sa gayon. Sa gayon, ang sino man sa inyo ay hindi maging palalo laban sa iba. For you not to be prideful against one another, do not go beyond what is written. That is how we are united in one mind, in one purpose in Christ. Dumako tayo sa ikalawa. Ang iniiwasan pagkakabaha-bahagi sa iglesia. Dumako na tayo sa iniiwasan. Noong una, pinapaalala ko ano ang inaasahan sa bawat bahagi. Ngayon naman yung iniiwasan naman na pagkakabaha-bahagi sa iglesia. Sabi ni Pablo, napalitaan niya, verse 11, ang tungkol sa inyo mula sa sambahayan ni Chloe. So, ang sambahayan ni Chloe ay nasa Corinto, naging concern sila. Nagpadala ng sulat kay Apostol Pablo na hindi naman ang kanilang hangarin, mas na lamang yung parang nagsusumbong na wala namang kayunin. But they, out of concern, they are going to the Apostle Paul in order to address this sin. Ang sabi ng sambahayan ni Chloe, may pagtatalo-talo sa inyo. Makikita natin yan eventually, nagtatalo-talo sila sa maraming bagay. Meron pa nga sa kanila nagtatalo-talo. Ito ba ititiwalag natin kapatid na ito? Hindi, nagtatalo-talo sa kanila pati pagdating sa posisyon ng pag-aasawa. Marami pang iba sa pagka-apostol ni Pablo. Pagdating sa kakasuhan ko ba itong kapatid kong ito sa pananampalataya dahil sa mga ganitong bagay. So, marami pang iba. Pero isa sa mga pangunahing pinagtatalunan nila, kaya sa totoo lang kung ating titingnan mabuti, is napaka-petty. Nagtatalo-talo sila ayon sa kanilang tinatangkilik na pinuno sa iglesia. Ganito ang ibig kong sabihin. May ilan sa inyo na nagsasabi, kay Pablo ako.
o kay Apollos ako, at kay Pedro ako, at ang iba naman, kay Kristo. O kaya ito lang sabi ni Apostol Pablo, ina-address na niya yung sin. Nahati ba si Kristo? Si Pablo ba ipinako sa krus para sa inyo? O binautismuhan ba kayo sa pangalan ni Pablo? Kagaya na nabanggit ko na bahagi ko sa inyo nung nakaraan, ang ilang mga Kristiyano taga-Korinto ay nagbabahagi sa mga dulo ng iglesia dahil kiniyakap nila ang mga gawin ng kanilang lipunan Romano na nahahati sa etnisidad. Halimbawa, kung sino ang Hudyo kumpara sa mga Hintil. At ayon sa katayuan sa lipunan, sino ang matalino, sino ang magmang, sino ang mas makapangyarihan, sino ang mahina, sino ang galing sa marangal na pamilya, at sino ang galing sa mababa at hinahamak na pamilya. Ngayon, pati sa kanilang mga pinuno, sa kanilang mga guro sa iglesia, naghati-hati sila. At tingnan nyo kung ano yung nagiging pamantayan ng kanilang paghahati-hati. At least dalawa ang nabanggit. Ano yun? Kung sino ang nagbautismo sa kanila, o kung sino ang mas mahusay ang pananalita. Kaya sinabi rito ni Pablo, katapos na sinabi, naghahati-hati ba si Kristo? May nagtatalo-talo sa inyo, sinasabi, hindi ako'y kay Pablo, hindi ako'y kay Apollos, ako'y kay Pedro, iba naman ako'y kay Kristo. Nahati ba si Kristo? Anong sabi niya sunod? Si Pablo ba ay pinako sa krus para sa inyo? Binautismohan ba kayo sa pangalan ko? Kaya nga bagaman pribilehiyo ng isang ministro ang makapagbautismo ng mananampalataya. Kasi baka ito'y ma-misinterpret ng iba. Sabihin, si Pablo, wala parang binabasura niya yung privilege na magamit siya ng Diyos na magbautismo. At saka baka ma-misinterpret din ng mga makakabasa na kinukontra ni Pablo ang utos ng Panginoong Jesus. Sinabi ng Panginoon sa Great Commission after making disciples, baptizing them. Pero biglang sinabi ni Pablo, hindi ako sinugo ni Kristo upang magbautismo. The Apostle Paul is not contradicting Christ. Tingnan natin yung context. Kaya sinasabi ni Pablo na siya'y nagpapasalamat na wala na siyang iba pang binautismuhan maliban sa mga taong binanggit niya at sa sambahayang kanyang binanggit, sambahayan ni Estefanas, si Crispo at si Gayo, na hindi dahil sa binabasuran niya yung privilege at utos ng Panginoon na magbautismo sa pangalan ng Panginoong Jesus, ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Pero dahil ina-address niya yung kababawan ng dahilan ng pagkakabahagi ng mga taga-Korinto na ibinabase nila ang kanilang pagkakampi-kampihan, ang kanilang pagtatalo-talo, na hindi naman dapat nila pinagtatalunan kung sino ang nagbautismo sa kanila. Ang isang mabuting bagay sana ay ginagamit sa hindi magandang paraan. Anong mabuting bagay na yung pagbabautismo? Ay ginagamit sa hindi magandang paraan ng mga mananampalataya sa Korinto. That is why the Apostle Paul is saying this the way he is saying it. Hindi siya ungrateful sa privilege of baptizing people. But he is addressing the sin of division. Sana maging malinaw yan. Hindi siya naging disobedient sa Panginoong Jesucristo na baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Kaya sinabi sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo kung magbautismo, pero because he was making a point. We are not united by who baptized us. We are united by the gospel of Christ. Yun yung point ni Pablo. Kaya sinabi, hindi ako sinugo ni Kristo kung magbautismo, kundi upang ipangaral ng Ebanghelyo. I hope that context is clear. Pero hindi lamang sila nagkahati-hati dahil sa kung sino ang nagbautismo, pero kung sino rin ang mas mahusay ang pananalita. Titingnan nyo, gusto ko lang linawin. Ang bawat tinatawag na mga ngaral ng Panginoon ay ibigyan niyo ng husay ng pananalita. Pero, iba-iba ang antas ng kanilang husay. Iba-iba yung level. Yung iba nag-uumpisa pa lamang, iba season na, kaya hindi na mas magaling, yung iba kaya iba. At habang tumatagal at din today yung ating antas, pagdating sa husay ng pananalita sa pangangaral o pagbabahagi ng Ebanghelyo will always be dependent upon the Holy Spirit of God. At dapat din natin yung in-nurture sa pamamagitan ng ating pagsisikap. Pero, at the end of the day, hindi dapat nagiging basihan ng pagkakabahagi ng mga Kristiyano kung sino ang mas mahusay na manalita na pinuno.
Bakit natin nasabi yun? Kasi nung sinabi ni Pablo sa verse 17, sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bautismo, kundi upang ipangaral ng Ebanghelyo, may sinabi siyang sunod. Hindi sa pamamagitan ng karunungan ng pananalita. Itong mga salita nito, hindi nasasabing hindi magulong sa pananalita si Pablo. Pag tinignan mo yung mga sulat ni Pablo, makikita mo napakahusay niyang buhok. Pero kaya sinasabi dahil at the end of the day, hindi naman nakabase sa karunungan ng pananalita kung ang isang tao o makasalanan ay sasampalataya kay Kristo. Bagamat hindi dapat din natin i-nurture. Ito nakadepende pa rin sa kapangyarihan ng krus ni Kristo, sa pagkilos ng banal na Espiritu. Kaya kung mayroong mga iba nag-iisip, ay dito ako kay Pablo kasi mas mahusay itong magsalita, hindi dito ako kay Apollos kasi dito. Kaya ako sumampalataya dahil napakahusay ng pangangaral ni Apollos. Kung para sa linaw ng pangangaral ni Pablo, hindi dito ako kay Pedro. Mas marunong siyang magsalita. Tingnan niyo ang nangyayari. Nang dahil sa ganitong klaseng pananaw na mali naman, ang iba ay nagsasabi kay Kristo ako. Alam niyo, walang masamang sabihin kay Kristo kasi alam naman natin lahat ng mananampalataya kay Kristo. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito nasa magandang konteksto. May iba na ayaw na makinig sa kahit sinong pinuno sa iglesia na ang kanilang disinante. Mahala kayo dyan, basta ako kay Kristo. Nakita niyo yung konteksto? Pag sinabi mo kay Kristo o sa ganung konteksto, masaklap yun. Kasi para sabihin kay Kristo o tapos, ayawan mo na makinig sa kahit sinong mangangaral na kanyang dinadala sa iglesia, that questions your allegiance with Christ. Because Christ gave those people as a gift to the church. Nasa Ephesians 4 yun. At mali rin na maging masihan, magandang masihan natin kung tayo ay magkakaroon ng hatian, huwag namang hatian sa iglesia, pero hatian ng pananaw. Pagdating sa pakikinig ng pangaral, sinong heretic, sinong hindi. Mas maganda yun. Kasi pare-parehas itong mga tapat na mangangaral ng ating Panginoon, tas ang pasihan natin, hindi kasi tabingi yung necktie ni ganito. O nauutal si ganito. Hindi ganoon. Para hindi tayo makatisod ng iba, sabihin, bahala kayo, hindi na ako makikinig kahit kanino, basta ako kay Kristo na lamang. Pag sinabi natin kay Kristo ako, sana sa magandang layunin, magandang sana, magandang paraan, pero hindi sa ganito. Yan ang iniiwasan natin. Anumang klase ng pagkakabaha-bahagi na dulot ng ating kahangalan at kasalanan ay hindi dapat natin hayaan na sumira sa iglesia ng ating Panginoon. Bakit? Kanino ba ang iglesia? Kay Kristo. Kaya nga unang rhetoric ni Paul, yung tanong niya is ano, nahahati ba si Kristo? Itanong natin sa ating mga sarili yan. Sa panahon tayo natutokso, makipagbaha-bahagi sa isa't isa dahil sa kung ano bang ating nagiging basihan ng pagkatalo-talo, pagkakampi-kampihan. Ang unang tanong is, nahahati ba si Kristo? Anong sabi sunod? Sa mga paghahati-hati ng dahil sa kanilang mga tinatangkilik na kung ano man, si Pablo ba may pinako sa krus para sa inyo? O kaya sa pagbabautismo, binautismohan ba kayo sa pangalan ni Pablo? We are baptized by one Spirit into one body. 1 Corinthians 12:12-13. Whose body? The body of Christ. At anuman ang katatayuan ng isang mananampalataya sa kanyang buhay, hindi dapat ito maging dahilan ng pagkakabaha-bahagi. Sabi nga sa Galatians 3:20-29, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at Griego, ang alipin at malaya, ang lalaki at babae. Be careful tayo sa babae at lalaki. Baka sabihin, pwede ko lang gawin ang ginagawa ng babae, pwede ako makalas sa kapitan ng Gibelon. Ang ibig sabihin nun is, parehas makasalanan ng babae at lalaki, ngunit tayo ay pantay sa paanan ng krus ni Kristo. Tayo ay pinag-isa. Though we still have different roles to play.
Sabi ni Pablo, kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung tayo'y nakipag-isa kay Kristo, kayo'y kabilang na sa lahi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako ng Diyos. Through the gospel, pinag-isa na tayo. Kaya dapat natin iniiwasan ang pagkakabahagi, especially because of these petty things. Mga bagay na dulot ng ating mga kahangalan at mga kasalanan naman. Kaya ginanghamon nito natin hayaan ang mga bagay na kahangalan ay maging basihan ng pang-iglesyang hiwalayan. Nawa hindi mangyari itong bagay nito. Nakakalungkot dahil may mga nakikinig tayo kung ano ng balita na may iglesyang ganito na naghihiwalayan dahil sa kung anong dahilan. At kaya natin ginagawa ito dahil nga we have to acknowledge without boasting. Sa biyaya ng Diyos, this church is filled with gifted believers. Gifted believers. At hindi ko pinapalaki ang ulo ng bawat isa. Pero it has to come with a warning too. With giftedness must come usefulness. Pero, maaaring gamitin ito ng diablo para magdulot ng pagkakabahabahagi sa iglesia. Just like the people of Corinth. Ang mga tao ng Corinth, ano isa sa mga in-acknowledge ni Paul, sila yung pinagyaman sa lahat ng kaloob. Ni 1 Corinthians 12-14, na ang pamanhik ni Pablo, hindi nyo lang maayos sa mga kaloob nyo. And we have to have ourselves prepared too. We have to have ourselves warned too, as early as now. Tayo ay ininagay ng banal na Espiritu sa iglesia na tiniyak ng pagtubos ng ating Panginoon Yesu Cristo. Ito ay tiniyak ng ating Panginoon Yesu Cristo. Ngayon, paano ang iglesia binubuo ng mga tao may taglay pa din kasalanan at kahangalan ay hindi hahantong sa mga dinararapat na hatiyan, mga dinararapat na pagpapahagi. Kasi tingnan natin ano yung inaasahan. Pangalawa, ano yung iniiwasan. Ito yung ikatlo, ang iniingatan ng bawat bahagi ng iglesia. Dahil nga tayo may mga kahangalan pa rin nalalabi, may mga kasalanan pa rin nalalabi, we are always at risk of dividing. Always at risk of dividing. Wala namang ibang nagdi-divide sa isang church kundi isang bagay lang eh. Sin. And we are still sinning. Pero anong remedyo? Anong dapat iniingatan ng bawat bahagi ng iglesia? Ang madaling sagot at malinong na sagot ay kung iniiwasan ang pagkakabahagi. This sermon was preached by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday for our preaching and worship service at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory. Tayo ay nagpapaalala sa ating mga sarili ng Ebanghelyo. Wala dapat bumipas na pangangaral sa pulpitong ito nang hindi nababanggit at naging sentral ng Ebanghelyo. Wala dapat maging pag-uusap lalo na sa bahaginan ng mga suliranin, ng mga alitan, sa pag-aayos ng alitan. Wala dapat maging pag-uusap na hindi kasama ang Ebanghelyo. Wala dapat maging pagkakakaw, pagsasaway sa isang kapatid nang hindi kasama ang Ebanghelyo. Dahil doon agad dumako si Apostol Pablo. Hindi ako sinugo ni Kristo upang magbautismo, kundi upang ipangalan ang Ebanghelyo. And then eventually, sa mga susunod niya sasabihin, ay kanyang ididitaan niya ang Ebanghelyo. Hanggang sasabihin niya, I determined not to know or to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. The bare minimum of the gospel, Christ and Him crucified. Sapagkat kagaya na nabanggit ko na kanina, that is what it took God to build His church. Alam mo, napakamahal na institusyon ng iglesia.
Magtingin kayo ng iba't ibang kumpanya sa daigdig. Tingnan nyo sa Forbes. Ang sasabihin natin na mayamang kumpanya na may valuation ng trilyon na dolyar, hindi ba ikukumpara sa kung gaano kamahal ang iglesia ng Diyos? And we're not talking about monetary valuation. We're talking about the value of Christ who gave Himself for the church. Para dalhin ka sa institusyong ganito, sa komunidad na ganito ng Diyos, wala tayong karapatang sirain at pagkakabahabahaginin ang iglesia na sabi nga ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, sa mga pastor ng Epeso bago siya magpaalam doon. Ang iglesia nito ay tinubos ng dugo ni Jesucristo, in which He purchased with His own blood. Kaya nga si Apostol Pablo yung nagandang sinabi, in addressing division, he said, my role when I came to you is to preach the gospel. Dahil yun lang ang remedyo sa tukso ng pagkakabahagi. Ang Ebanghelyo nagsasabing manal ng Diyos at makasalanan ng tao, na dapat tayong hatulan ng Diyos dahil sa kabanalan niya. Ang parehas na Ebanghelyo na nagsasabi na bagamat manal ng Diyos, may biyaya siya sa makasalanan at ipinadala niya ang kanyang nag-iisang anak, nagkaroon ng kababaan ng katawang tao. Sumunod sa kautusan kanyang itinaguyod ng perpekto upang tuparin ang katwirang hindi natin matupad. Namatay upang hatulan para sa kasalanan hindi naman niya ginawa. Dahil siya naging tagahalili natin at muling nabuhay bilang tagumpay laban sa kamatayan, kasalanan ng mga magsisisi at sasampalataya sa Kanya. At ang bawat iliniligtas ng Diyos ay dinadala niya sa Kanyang kawan. At ang manifestasyon ng kawan na ito sa kasalukuyang panahon dito sa sanlibutan ay ang bawat lokal na iglesia nila sa daigdig. Ikaw ay miyembro ng kawan na iyon. Ako ay miyembro ng kawan na iyon. At dahil sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang sino mang ibinibigay sa kanilang Ama ay hindi niya itataboy. Hindi naman tayo humantong sa mga panahon na kung saan ay itinataboy natin ang isa't isa. Sabi nga ni Ephesians 4:1-6, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo, na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga, magpalaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu. Sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubungkod sa inyo, may isang katawan at isang Espiritu kung paano may isang pag-asa na para doon kayo tinawag ng Diyos. May isang Panginoon, iisang pananampalataya, at iisang bautismo, iisang Diyos at Ama nating lahat, sa higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Ang pagpaparaya, ang pagpapakumbaba, upang mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu, ang pagiging mahinahon, ang pagiging matyaga sa isa't isa, at pagiging mapagbiyaya sa isa't isa, ay magaganap lamang kapag kapatuloy at lagi nating tinitingnan ang naging kababaang loob at pagbiyayang pagmamahal sa atin na ipinakita ng Diyos sa krus ni Jesucristo. That's the only way. That is the only way. Kapag tinanaw natin ang krus ng ating Panginoong Jesus, kasama dapat nila kaisipan, kasama pala sa pagtubos ng Panginoon sa akin na dalhin mo sa kanyang iglesia. Wala namang pumapasok sa iglesia ng Panginoon malimang siya'y tinubos ni Jesucristo at ng kanyang krus. Sa mga panahon ng kaguluhan, dapat tayo ay talagang nag-uunahan. Bawat tayo ay may hindi kasundong kapatid at nasa kainitan tayo ng pag-uusap. Nawa,
unahan tayo sa pagpapaalala sa isa't isa ng Ebanghelyo para mahipo ang ating mga puso at may kababaan loob. Our differences is nothing compared to the Church of Christ. Our differences is nothing compared to the cross of Christ. Kaya na kapag mas pinahiran natin ang ating di pagkakasundo-sundo, tumantong tayo sa pagkakabahan, ay sinasabi natin sa Panginoon na ang ating mga sariling hangarin at ang ating mga argumento at di pagkakasundo-sundo sa isa't isa ay mas mahalaga kaysa sa krus ni Jesucristo na nagtaguyod ng iglesia at nagtutuspos dito. Ganoon ba ang ating pananaw? At maaari wala pa nangyayaring kaguluhan dito sa atin, pero baka may mga nagkikimkim ng sama ng loob sa isa't isa. Itanong natin sa ating sarili, maaari iyan, una sa lahat, na unti-unting pagsimulan ng hindi inaasahan na pagkakamahabahagi. Ikalawa, mas mahalaga ba talaga yung sama ng loob natin kumpara sa krus ni Jesucristo na naglagay sa atin sa isang katawan niya. Kaya bilang habol para sa atin sa mga panahon ng paguluhan at tukso ng hatian, tanawin natin ang Ebanghelyo na nagbigay sa atin ng kaisahan. It is the gospel that brought us into one body, one gospel, one Christ, one cross, one resurrection. That is the consideration in maintaining the unity in the church. Inagay tayo ng Diyos sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesucristo sa kanyang komunidad sa isang katawan. Sa mga hamon ng di pagkakasundo na maaaring humantong sa pag-iglesia ng hiwalayan, alalahanin natin ang tindi na binigay ng Diyos upang tayo tubusin ang pagsama-samahin. It took the humiliation of His beloved Son. That's why let's consider the cost. Let's consider the cost. At alam ko, itong aming sasabihin muli ay ang direktang aplikasyon di pagdating sa pag-aasawa. Pero I believe that we can draw an extended application when it comes to the unity of the people in the church. At ano, what God has joined together, let no man separate. Bagaman ito'y direkta na may nilalang sa pag-aasawa, pero let us all consider the fact that all the people in the church were put together by God Himself. What God has put together, let no man separate. Nawa mga bagay na ito ay magdala sa atin ng biyaya at kapayapaan. So tayo po ay mananalangin at ipagpapasalamat sa Diyos ng kanyang lumin sa atin para sa atin. So let's pray. Our great God and gracious Father, kami po ay nagpapasalamat sa mga bagay na dinalangin ngayon sa iyo po pagpapakain sa aming mga kaluluwa. Patungkol po sa pag-address sa pagkakabahal-bahal sa Diyos. Help us to be united kahit sa kabila po ng mga kasalanan, hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakasunusundo. Now we consider the cost of what put us together in the church. And that is the life and the humiliation of our Lord Jesus Christ. At sana po Panginoon, ay panatilihin mo hindi lamang ang usefulness but unity within this church. At sa lahat pa ng iglesia na iyong tinutustusan at itinataguyod sa iba't ibang dako ng lens. Upang tunay ka pong manuwalhati sa bawat dako na aming maabot. At tunay ka po, Panginoon, tunay po ikabuti ng bawat miyembro ng iglesia ang pagdadala mo sa amin sa katawan ni Kristo. Maraming pong salamat po aming Panginoong Diyos sa mga bagay ito. Sana magbukay ito ng kapayapaan at halakan sa aming mga puso at ng tunay na tibay at pagiging kagamit-gamit at pagkakaisa sa iyo pong minamahal na iglesia.
Nanalangin sa pangalan po ng iyong anak, ng aming pong Panginoong Jesucristo. Amen. So lahat po ay magsipayo ang ating pong This sermon was preached by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday for our preaching and worship service at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.